Hi, magandang araw at Romy Sabaldan muli sa ating patuloy na pagbablog. At ito ngayon ay nandito tayo sa Ulas, yung Davao Bukidnon Road. At malayo tayo doon sa palagian nating ginagawang feature dito sa ating patuloy na pagbablog sa mga ginagawang construction dito sa Davao City. Mahigit yung napapanood ninyo ay yan yung delivery ng mga naglalakihang girders para sa Olas flyover viaduct. At yan nga, sa sign niya ay mababasa mo kung anong klaseng project ito. At ipinapasok na niya ngayon doon sa work site. Malapit na yan doon sa ginagawang flyover viaduct. At malayo tayo doon sa palagian nating ginagawang video sa Bukana. Sa may Bukana Bridge, mahigit siguro mga 7 kilometro tayo. Galing dito papunta doon. Papasok na yun sa downtown yung Bukana Bridge doon sa Davao River. At mga 15 kilometers naman ang layo natin, mahigit doon sa Samal, Davao Samal Connector Bridge, kung saan ang sabi nila ay meron ng lampas na sa 41% ang natapos doon. So ibig sabihin yung substructure doon ay malapit nang makumpleto yan at tataas na yung trabaho sa superstructure doon na mismo sa kanyang mga haligi. At ito nga ngayon, ang napapanood natin ay itong isa sa pinakamahabang girder na siyang tutulay dito sa flyover. Kasi nga, ang sabi ko na pinakamahaba, dahil dito sa flyover na ito, yung mga paliko niya, may mga tiga 20 meters lang. Ito, mahigit 40 meters itong delivery na ito ngayon. At saka kanilang gagawa sila ng launching sa excuse me, sa girder na ito, na yung kanyang haba ay mahigit 40 meters at saka yung kanyang tindig ay mas mataas pa sa tao. At yan, marami na nga silang naikabit na mga girders. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kada span. At saka hindi pareho yung kanyang haba. Kasi hindi ito kagaya sa MAA na ginagawa rin nila. Yung MAA flyover na hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos, ay yung sa MAA straight yun Halos pari-pareho lang ang haba ng girders doon. Ito kasi may mga paliko hanggang Talumo kasi ito. Lampas ito sa Ulas Highway at papasok doon sa Talumo na malapit na doon sa Davao City Coastal Road. At sa inyong makikita, yan ang mga materialis ng steel decking niya. So medyo metal yung steel deck niya kasi hindi yan temporaryo, hindi na yan tatanggalin dyan hanggang sa mabuhusan yan ng konkrito. At ang isa sa mga nagkaroon ng delay dito o bakit matagal ang project na ito ay sabi nila ang right of way. Pero ang sabi naman ng mga residente dito ay hindi pa sila nababayaran yung mga tatanggaling mga bahay dito.
Ganyan ang yung sa napanood ninyo ngayon, yan ang paraan nila sa pagkabit ng metal decking na yan para sa road deck. Kung saan, kung sa ganon ay ang kanilang trabaho sa superstructure, kasi tapos na ang substructure nito Yang mga haligi na yan, sa ilalim yan, yan din nakabaon yung mga naglalakihang pile foundations niya na abot hanggang 40 meters ang lalim niyan. At saka itong nag-iisang poste o pier, ang diametro naman niyan ay abot hanggang 4 meters. So malaki. Lambuhala ang mga posting yan dahil nag-iisa nga lang Kasi ang lugar dito ay hindi pwede sa dalawang magkaharap na piers. Yan yung mga tinataas nilang mga metal road deck kung saan ay dyan bubuhusan ng simento. At ito na nga ang resulta ng metal decking nila, yung steel deck ng kalsada ng tulay. Medyo mahaba-haba na rin ang nagawa nilang trabaho. Yan yung mga malalaking bakal na ikinabit sa mahabang flyover na ito. Ito daw ang pinakamahabang flyover na gagawin sa Davao City. Kasi abot siya ng mga mahigit 860 meters. Yan yung mga panghuling substructure works na ginagawa sa ngayon. At dito nga sa highway, doon yan siya tutulay. Doon niya i-flyover itong tulay na ito hanggang aabot siya doon sa bandang Talomo District, kasi magkalapit na lugar itong Ulas at saka Talomo District, at yan ay parte ng mahabang Davao Bukidnon Road. Kasi ito ang labas nito ay papuntang Katalunan Pequeño na yan hanggang doon sa Mintal at Kalinan. Yan yung ginagawa diyan, kasi sa ilalim nito meron yang bypass road na ginagawa na natigil nga dahil yung mga bahay doon ay na madadaanan ay hindi pa natanggal. Yun ang nagkakaroon ng delay. At saka itong mga poste na mga telecommunications lines na hindi pa na i-transfer sa tamang lugar. So, dyan sa ilalim yan, yung nagtatrabahong backhoe na yan, andyan yung bypass road naman. Kasi pinalakihan ang kalsada dito. Ito na yung abutment area. At hanggang dito na lang muna tayo. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Salamat po.